Good morning mga bossing. For today's video, dahil si Sophie lang may pasok, si Sophie lang hinatid ko. Bali naiwan dito sa bahay si Mami at saka si Kuya Nael. Mamaya pa kasing 11 ang uwi ni Sophie, kaya ang ginawa ko, umuwi na lang muna ako para makapagbukas ng tindahan. Kasi minsan may naghahanap sa akin dito, wala naman ako. Kaya mas maganda na rin magbukas ako habang maaga, magkaroon ng maagang benta. At saka nga pala, may tutubusin kasi rin sa akin ngayong umaga. Kaya sabi ko, uwi na muna ako. Maglilinis-linis muna ako sa pwesto. Baka mamaya may jackpot eh. Sayang naman, di ba? Alam niyo naman, minsan may jackpot, may buena mano, minsan naman may saramano. Alam niyo ba kung ano yung saramano? Yung magsasara ka na lang, saka ka lang nagkabuhay na mano. Pero okay na rin yun, no? Kaysa wala ka naman benta, no? Mas okay na yung may benta ka kahit saramano. Meron o walang benta, blessing pa rin yan. Kasi kahit pa paano, may pinagkakakitaan tayong maayos. Yun nga lang, tsaga-tsaga lang kasi di naman lahat araw-araw Pasko. Kaya kung may pagkakataon, gumawa ka ng gumawa, alay mo, maka-jackpot ka, di ba? Basta lagi lang magdadasal, darating din yan. So habang naglilinis pala ako, tinanong ako ni Nael kung gusto ko rin magkape. Sweet naman ng kuya ko. Thank you Kuya Nael. Alam niya kasi lagi nagkakape si Daddy tuwing umaga. Hindi nabubuong araw ni Daddy pag walang kape. Salamat ulit Kuya Nael. So habang naghihintay ako dito, nagkakape muna ako kasi pahinga konti katapos ko lang din maglinis. Medyo nag-iisip lang din ako kung ano bang pwedeng gawin, madagdagan ang income namin. Ito yung inaantay kong 2 unit na tutubusin. So ilang araw na rin kasi ito nandito kaya sabi ko sa kanya, tubusin niya na kasi kailangan ko rin ng pang-pyesa. So habang naghihintay ako rito, sakto naman may nagtanong sa akin dito, medyo matanda na siya, may papacheck daw siyang cellphone. Bali patay ito, walang power. Bali binigay lang daw to sa kanya ng kapatid niya dahil wala siyang gamit sa cellphone. Bali ang gusto niya, ipapa-estimate niya lang daw muna dahil wala pa daw siyang pera. Sabi ko sa kanya, sige try na natin, check na natin kung kaya magawa, saka natin presyuhan. Bali dali naman ako kausap eh, basta maayos kausap ng customer. Marunong naman ako umunawa sa taong wala talaga. Alam ko din naman ang pakiramdam ng walang-wala eh, kaya naiintindihan ko pag ganyan tumatawad sa akin. Alam ko din kasi ang pakiramdam ng walang-wala dahil pinagdaanan ko rin yan eh. Mahirap yung pakiramdam na may gusto kong gawin pero wala kang maibayad kasi wala kang pera. Minsan tumitingin din ako sa tao. Tingnan mo rin kung talagang kailangan niya eh. Lalo na kung importante sa kanya tong cellphone na to. Kaya ginagawa ko pag ganyan, binibigay ko na lang. Sa presyong kaya niya. Ang katwiran ko naman dyan, may darating pa namang iba. At least kahit papano, nakatulong ka kahit sa mga simpleng bagay lang. Para sa akin kasi mas masarap pakiramdam ng ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw yung binibigyan. Mas masarap yung ikaw ang tumutulong kaysa ikaw ang tinutulungan. Kaya pag may pagkakataon ka na tumulong kahit sa mga simpleng paraan, gawin mo. Kahit walang bayad dyan. Masarap pa rin sa pakiramdam. So, balik na tayo sa trabaho. Nabaklas ko na tong cellphone niya. Check natin kung bakit walang power. Siyempre, pag nagbabaklas ka ng mga ganitong cellphone, pag hindi mo pa kabisado, sa YouTube, marami naman yan. May mga tutorial yan eh. Kahit sino, kaya na magbaklas ng cellphone yan. Basta may gamit ka lang. Ingatan mo lang yung mga flex na yan kasi yung mga flex na yan, pag napunit yan, wala kang pamalit yan. Karamihan, nagdi-DIY lang gamit ang YouTube. Pero pag ganyan, dapat handa ka rin mag-abono kasi syempre, pag nag-aaral ka pa lang, masisira mo yan. Kaya kailangan may pang-abono ka para hindi ka pagalitan ng customer mo. Pero mas maganda pagpapasok ka sa ganitong negosyo, lalo yung mga repair at services, may experience ka na para hindi rin masisira sa mga customer mo. Kung sakaling makasira ka, hindi mo pwedeng laging makakasira ka ng gagawin mo kasi syempre, pag ano nangyari, wala na magtitiwala sa'yo, di ba? Kaya mas maganda may experience ka na talaga o kaya matagal ka na sa larangan ganito. So payo ko sa mga gusto ng ganitong negosyo, mag-aral kayo kahit sa mga TESDA, meron yan. May masukan muna kayo sa mga shop, kahit may mga maliliit na shop na kailangan ng helper, pumasok muna kayo para magkaroon kayo ng experience. Una yan, magpalit-palit battery lang muna kayo, uutusan muna kayo hanggang sa matuto kayo. So balik na tayo dito sa ginagawa ko. Bali, check ko na dito is yung battery niya. Tingin ko, battery lang ang problema nito kasi okay naman lahat ng linya niya. So tetestingan ko muna to ng battery at kung battery, madali lang tong palitan. So sa mga nanonood, kung mga nakapollow sa akin, pa-comment naman kung mga tagasan kayo para alam ko kung sino yung mga nanonood sa akin at sumusuporta. Salamat nga pa sa pagsuporta nyo sa akin kahit pa paano hindi nyo ako pinapabayaan, lagi kayo nanonood. Yan yung mga kabawi din ako sa inyo balang araw. So napalitan ko na pala ng battery at yun nga, battery lang ang problema. Biglang nagpower na siya, gumana na. Ngayon binabalik ko na to pa isa-isa para ibigay na sa kanya. Ngayon ang problema na lang niya is yung pambayad niya. Ang sabi ko naman sa kanya, magkano bang budget mo? So sabi niya, ito lang ang kaya ko. Sabi ko, sige okay na yan, basta tumubo lang 100, pwede na yan. At least kahit pa paano, may buwan naman na ako. So hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye.